Narito ang aking pagsasalaysay or pagkukwento ng mga pangyayari sa Retraction of Rizal. Ang Retraction of Rizal ay tumutukoy sa dokumento na nilagdaan ni Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, bago ang kanyang pagbitay noong Disyembre 30, 1876. Sa dokumentong ito, sinasabi na binabawi niya ang kanyang mga naunang paninindigan laban sa simbahang Katolika at sumasampalataya sa Katolisismo. Ang Retraction of Rizal ay isang controversial na issue sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ang ilan ay naniniwala na ito ay tunay, habang ang iba naman ay nagdududa sa pagiging tunay ng dokumento. Sa mga huling araw ni Jose Rizal, bago pa man siya harapin ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril, isang malaking palaisipan ang sumibol sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kanyang retraction. Isang dokumento na nagsasabing binawian niya ang kanyang mga naunang paninindigan laban sa simbahang Katoliko. Ang kwento ay nagsisimula sa isang selda sa Fort Santiago kung saan nakakulong si Rizal. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang pari ang dumating, si Padre Vicente Balaguer. Dala niya ang isang dokumento, isang retraction na humihiling kay Rizal na bawiin ang kanyang mga nakaraang salita at paninindigan. Dito nagsisimula ang pagtatalo. May mga nagsasabi na ang tunay ang retraction na nagpapatunay sa pagiging Katoliko ni Rizal hanggang sa kanyang huling sandali. Subalit, may iba namang nagdududa, iba't ibang bersyon ng retraction ang lumitaw. Ang bawat isa ay may mga pagkakaiba, salita at bantas. Ang mga pagkakaibang ito ang nagdulot ng malaking pagduda sa pagiging tunay ng dokumento. May mga nagsasabi na ang retraction ay isang gawa-gawa lamang, isang pagtatangka ng simbahan na mapahina ang impluwensya ni Rizal. Ang mga pagkakaiba sa mga kopya ay nagpapahiwatig ng isang posibilidad. Ang retraction ay maaaring binago o dinagdagan pagkatapos ng pagkamatay ni Rizal. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng isang pagtatangka na baguhin ang tunay na mensahe ng dokumento. Ang misteryo ng retraction ni Rizal ay nanatiling isang palaisipan. Ito ay isang kwento ng pag-aalinlangan, ng pagdududa at ng patuloy paghahanap sa katotohanan. Ang pag-aaral sa mga dokumento, ang pagsusuri sa mga ebidensya ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng retraction sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ang kwento ay patuloy na pinagdidibatihan na nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga impormasyon at ang patuloy na paghahanap sa katotohanan.